hilingin ang inyo pong banal na presensya at inyo pong pakalinisin po ang aming puso't isipan upang sa ganung Panginoon ay ma-embrace po namin ang pagpapala na nais nyo pong iparating sa amin sa mga oras na ito. So maraming salamat Panginoon sa assurance ng inyo pong pakikisama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabbath day of rest, for your most are richly blessed. God created and divine, set aside for holy time. Yes, the holy Sabbath rest, for your God divinely blessed. It to us a sign shall be throughout all eternity. Seek not pleasures of this earth with its folly, noise, and mirth. There are better things in store over on the other shore. Yes, the holy Sabbath rest, for your God divinely blessed. It to us a sign shall be throughout all eternity. As the Sabbath draweth on, bright the even set of sun, Christian household then should meet, sing and pray at Jesus' feet. Yes, a holy Sabbath rest, for your God divinely blessed. It to us a shine shall be throughout all eternity. Asking Him His saving grace, oh, so victory in the race, and to help us by His form to keep holy every hour. Yes, the holy Sabbath rest, for your God divinely blessed. It to us a chance of be throughout all eternity. Our scripture reading this morning is found in the book of John, chapter 6, verses 15, 20, and 21. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. But he said to them, "It is I, do not be afraid." Then they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Let us seek the Lord in prayer. There is a place where Jesus pleads for salvation. Intercede that we by grace of sin
Our most gracious Heavenly Father, at this very hour, Lord, we come before the throne of grace with thanksgiving in our heart, for Thou art a merciful and a loving God. You have sustained our lives throughout the week, and you have provided all our needs. And today, Lord, we come before your presence to learn more of your great love. Thank you, Lord, for this privilege of worship, of coming together to worship you and to fellowship with one another. In spite of the bad weather, Lord, your children are gathered so that they will be strengthened spiritually as we continue to prepare, Lord, for your soon coming. We pray for those who are not able to join us this morning, wherever they are. We pray, Lord, that they will also receive the blessing of the Sabbath day. And thou prepare our hearts as we receive thy message. We pray for our speaker, Pastor Abakan, as he breaks the bread of life. May all the words will inspire us to continue with faith in our hearts. Thank you, Lord, for all the blessings and for the forgiveness of our sins. We ask all these things in Jesus' name we pray. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. Oh, let this Sabbath hour with thee be bright. Amen. A businesswoman once shared that she had always tried to help those in genuine need of assistance. However, despite their promises, many failed to honor their debts. Then she noticed something she couldn't explain. Whenever she helped someone new, those same long-forgotten debtors unexpectedly began repaying her without her even asking. Through this experience, she understood the truth of Proverbs 19:17. Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done. She realized that God was working in their hearts, convicting them to settle their debts. Every act of kindness toward those in need is like lending to God himself, and he blesses us in unexpected ways. As we give our tithe and promise offerings today, may we put our desires last and God first. Tayo po ngayon ay paglilingkuran na ng ating mga deacons. Hear the words of Scripture from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with him hour by hour, while he gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out the blessing. There shall not be room enough to receive it.
our Lord, bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in His word, and He pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, said the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Let's all rise. Praise God from praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala sa bawat isa. Nakalipas ang isang linggo, Panginoon, kayo ay hindi nakalimot sa inyong mga bayan. Narito, Panginoon, aming ibinabalik sa inyo ang mga ikapo at handog. Ito ay sa inyo, Panginoon. Tanggapin ito, pagpalain, at magamit ito para maraming mga taong naghihirap ang makinabang at ang inyong salita ay makaabot sa kanilang mga puso. Panginoon, patuloy nawa na pagpalain ang aming hanap buhay. Ang mga salaping ito, Panginoon, ito nawa din ang maging daan para mas marami ang makakilala sa inyo. Patuloy naming pinapasalamatan kayo sa inyong araw-araw na pagpapalang ipinagkakaloob. Tanggapin ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Jesus walked upon the water. He stilled the storm and calmed the angry sea. With his hands he healed a leper. He made the lame to walk, the blind to see. He fed 1,000 people with a loaf or two of bread. And when the ruler's daughter died, he raised her from the dead. Jesus is a God of miracles. Nothing is at all impossible to him. But I know this of all his miracles, the most incredible must be the miracle that rescues me. Jesus bled and died to save me, a price that I could never pay alone. When he rose again, he gave me
Okay, happy Sabbath po sa ating lahat. It's nice to be back po. Purihin po ang ating Panginoon sa pagkakataong ito. Like I said, lagi ko pong sinasabi, ang magsalita sa Panginoon ay isang malaking pribilehiyo. Sino ba naman po ako? Na ako po ay isang makasalanan, maraming kasalanan. Pero sa kabila ng ang dami kong kasalanan ay pinapahintulutan pa rin ako ng Panginoon na magsalita para po sa Kanya. Kaya marami pong salamat kay Sister Laverne for the invitation. Ang tagal na rin po na ako po'y huling nakapagsalita dito po sa inyong church. At hindi ko talaga makakalimutan ang PUC Remnant Church. Dahil isa po ito sa church na in-embrace ako at binigyan ako ng pagkakataon na makapaglingkod in a short time. Pero iba ho talaga ang pagtanggap po ninyo. At ramdam-ramdam po namin, hindi lang po ako, kundi ang aking pamilya, na talagang pamilya ang tingin nyo po sa amin. So marami pong salamat. Talagang isang malaking utang na loob po lagi namin sa inyo, ang inyo pong kabutihan sa aming pong buhay. Purihin po ang ating Panginoon. So, okay na po ba? Okay, sige. Kamusta po kayo? Halos isang linggo po kasing walang pasok, no? Actually, this is my first time na ma-experience ko to bilang isang teacher. Dati na-experience ko lang Thursday magka-cancel hanggang weekend na. Pero ngayon, mula Monday hanggang Friday, walang pasok dahil sa bagyo. Nagsabay yung dalawa no? I mean, nauna si Dante, hindi pa nakaalis si Dante, dumating si Emong. Nauna na si Dante, then ngayon si Emong. Balita ko si Emong yata ay paalis na rin. Pero dumating yung time na nagkasabay sila. That's why umabot ng isang linggo po yung pag-ulan. So, kamusta po kayo? Kamusta ang inyong pakiramdam? Kamusta ang inyong tahanan? Yung aming bahay medyo may tumutulo-tulo na. May mga gumagapang ng tubig sa gilid-gilid. So, awareness sa amin na kailangan naming ipa-renovate yung aming bubong. Kailangan ipaayos na. So, well, tanong lagi natin sa Panginoon, Panginoon, bakit nga ba may bagyo? Bakit nga ba may mga ganitong pagkakataon? Bakit nga ba may mga klima na kung saan ay hindi pabor sa atin? Well, lagi namang dalawa ang sagot natin dyan. Dalawang response lagi ang pwedeng gawin ng tao. Dahil ang bagyo, pwedeng ikahina ng pananampalataya mo, pero ang bagyo, pwede ring ikalakas ng pananampalataya mo. Pero ang kalooban ng Panginoon, siyempre, nawa ang mga bagyong dumadating sa buhay natin ay magpapalakas lalo ng ating pananampalataya. Ang bagyo, physically man or spiritually, dahil ang bagyo sa Bible ay it can be trials, challenges na hindi mo inaasahan. Pero despite of that, ay ang kalooban ng Panginoon ay gawin mong stepping stone or gawin mong pagkakataon na lalo kang lumapit sa Kanya, lalo mo siyang yakapin, lalo mong naisin na gusto mo siyang makasama. At nawa ang bagyong nagdaan ay nawa ito ay isang paalala na ang kakayahan natin ay limitado. Our nature are limited, na nagsasabi na kailangan lagi natin kumapit sa unlimited. At ang unlimited na sinasabi ko, walang iba kundi ang kapangyarihan ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon, ang pagliligtas ng Panginoon, unlimited. Napaka-limited ng kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Limited ang ating tahanan, limited ang ating resources. Pero ang pagliligtas ng Panginoon sa ating soul, sa ating spiritual, ay unlimited. So that's why, yung topic po natin ngayon ay tungkol sa paglakad ni Jesus sa tubig habang bumabagyo. Na ito yung unang praises ng kinanta ng anak ko, na Miracles ang title. Naniniwala po ba kayo, mga minamahal na kapatid, na kayo po ay miracles? Lahat tayo dito ay miracles. Pakitapik nga po yung inyong kakatabi, sabihan nyo,
You are a miracle. Ayan. You are a miracle because sa panahon po ngayon, isang milagro na ang maniwala sa Panginoon. Isang milagro na ang pagbabago tungo sa Panginoon. So that's why ang mensahe ng awit ay pinalalahanan tayo na yung pag-rescue ng ating Panginoon sa soul natin ay isang mirakulo. At isa ring mirakulo ang pagbabago, ang pagiging tunay sa Kanya. Wala pong contribution ang tao sa pagbabago sa Kanya dahil ang pagbabago ay laging bigay ng Panginoon. It's a gift from God na ang kailangan mo lang ay tanggapin, i-embrace at sumunod. Isang katiyakan na tinatanggap mo na ang pagbabago na galing sa Panginoon ay kapag ka ikaw na ay sumusunod ng may kaligayahan, ng may kapayapaan, at hindi na sa pilitan. That's why ngayong pong umaga ay ito po ay isang mensahe na maghahanda sa ating mga puso na patuloy nating naisin na maging totoo kay Kristo. Dahil naniniwala po ako mga minamahal na kapatid na ang maliligtas ay ito lang yung mga taong totoo kay Kristo. Na ang mga maliligtas ay hindi dahil sa bilang ng dami na nahikayat mo, sa dami o bilang na offering mo, pero ang maliligtas ay yung naging totoo ka kay Kristo. Naging dalisay ang pananampalataya mo kay Kristo. That's why pag-usapan natin po ito. Isa sa pinakamahalagang bagay na kailangan po nating naisin. Yes, okay na po. Iano ko na lang to. Enter full screen. Ayan. Ayun, oh. Okay. Ay, oo nga dito. Okay. Well, okay lang. Kahit doon po kayo nakatingin. Ang mahalaga naman yung message, eh. Ha? Saan ko po isa-send? I mean, kanino pong account? Sige, Ma'am Labi.
Okay po, tuloy po tayo mga minamahal na kapatid. Okay po, sige po, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, isang pribilehiyo ang mag-aral po ng iyong salita. Dahil tunay nga po Panginoon na gumagawa ka ng maraming paraan para ang aming mga pananampalataya ay maging dalisay. Panginoon, sa kabila ng may mga technical problems, naniniwala po kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na magiging klaro at malinaw ang mensahe ngayong umaga at makakatulong para lalo po kaming mapalapit sa iyo. So maraming salamat Panginoon sa assurance na kami po inyong sasamahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So yung ating pong message ay may pinamagatang, don't force Him to be your king. Receive Him as He is. Ang talata po na ating pinagkunan ng ating pong mensahe ay makikita po sa John chapter 6 verses 14 to 21. Let's remember our conversion story. Naalala niyo po ba ang inyong conversion story? Meaning, naalala niyo po ba kung paano yung proseso ng pagtanggap niyo kay Kristo? Sino po dito tumanggap kay Kristo nung siya pa ay teenager? Teenager? Wala? Okay, may teenager. Naalala niyo po ba nung panahon na yon nung tinanggap niyo si Kristo? Yung proseso? Okay, medyo mahabang panahon na, no? Let me share my story, mga minamahal na kapatid. Naalala ko noon, nasa Lipa Adventist Academy ako. At ako na lang ang hindi binyagan sa aming pamilya dahil ako po ay bunso. So ako po ay nag-aral sa Lipa Adventist Academy year 2000. Ayan. Ayan. Buhay na ba nun si Caitlin? Wala pa, no? 2000. So, grade 7 ako or first year high school. So, ako na lang ang hindi binyag. Ako na lang yung hindi binyag sa Seventh-day Adventist. At first time ko makapag-aral sa isang Adventist school. My elementary days, ako po ay nag-aral sa public from kinder hanggang grade 6, public school. Pero nung high school na, ako na po ay nag-aral sa Lipa Adventist Academy. At maraming salamat sa Panginoon sa kabila ng yon dahil kahit ang aming pong pamilya ay hindi ganong kayaman, maraming utang, ay pinilit ng aking ama. Ama na sugarol, na mabisyo, na backslide ang turing sa kanya. Sa kabila ng ang turing sa kanya ay ganon, ay pinilit niya kaming makapag-aral sa Lipa Adventist Academy. Ayan. Sino na pong nakapunta ng LAA? Okay. So, you know that place. So, September, naalala ko, September 2000 ay nagkaroon po ng pangangaral sa LAA or Week of Prayer. Ayan. At, syempre, pakinig-kinig tayo doon, pero kahit paano ay may mga glimpse ng truth na meron tayong na-appreciate. Pero, hindi pa rin talaga yun yung parang pinaka-vital reason bakit ako magpapabinyag nung time na yon. Naalala ko noon, during baptism ay, alam niyo yung pagka-baptism ceremony, may mga taga-awit, di ba? Ang kumakanta noon ay crush ko. Sabi ko, nandun si crush ah. Mukhang kailangan natin magpapogi points. Sige, total, ako na lang ang hindi binyag sa pamilya ko. O, isang factor na rin para ma-boost ako, ma-motivate ako magpabinyag, nandun si crush. Ayan. Hindi pa si Desa nun eh. Si Desa kasi ahead ako sa kanya. Bagamat sa Lipa Adventist Academy rin siya nag-aral, pero ahead ako sa kanya ng 1 taon. First year pa lang ako nun. So, hindi ko pa siya nakikilala. Pero yun nga, yun po talaga ang totoo. Nandun si crush, kumakanta ng I surrender all, surrender na rin ako. So, sa pagkanta niya, nakatulong yon para
lumapit daw kay Kristo. Ayan. So natuloy po ang aking pagbibinyag. Natuloy. Nabinyagan ako. Yes, I'm a 7-day Adventist na. Pero, yung, alam niyo yun, yung motivation ay wala. Sa LAA ay active tayo. Active sa mga AY program. Pero pag uwi sa bahay, pag weekend, wala eh. Yung parents ko, hindi naman po established na Adventist. Pasaway nga yung tatay ko. Yung nanay ko naman ay sumunod ng konti, pero di nagtagal ay bumitaw din. No? So, meaning kapag ka weekend, ay hindi tayo nakakadalo pa rin ng Sabat. Pero kapag ka sa LAA, active tayo doon. Kasi nandun yung pressure ng community, ng Adventism, na kailangan kong gawin to. Okay? So, yun. So, kayo, kamusta ang inyo? I mean, naalala nyo ba kung paano kayo na-process ng Panginoon? I mean, purihin ang ating Panginoon kung sa una pa lang ay talagang naging malinaw na sa inyo na kaya kayo nagpapabautismo kasi ang pinaka-focus nyo ay talaga ang Panginoon. Praise the Lord! Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng tao ang naging motivation ay Panginoon talaga. May mga tao dahil magaling makisama yung church, may pakain yung church, may pabigas yung church, o nandun din si crush, katulad ko. No? Maraming nagiging motivation bakit tayo lumalapit kay Kristo. Pero, naniniwala ako na ang Panginoon ay tapat dahil sa mga hinahayaan nating, sa mga hinahayaan niyang experience natin sa buhay, dinadalisay sa atin ang ating pananampalataya. So that's why, this text connected sa pauna kong kwento, mga minamahal na kapatid. Ang title, Don't Force Him to be your King, Receive Him as He is. Ito po yung story ng kwento. Kwento. Ito po yung story ng verse. Okay. So sabi dyan, people often want Jesus on their own terms. Isa ito sa mga halimbawa kung bakit ako lumapit kay Kristo nung dati. My own terms. Kaya ako lumapit kay Kristo kasi nga, maybe may plus pogi points ako sa crush ko. Kasi nga, active siyang manganganta ng baptism ceremony. So maybe kapag makita niya akong maka-Diyos, points yun. So in my own terms, lalapit ako kay Kristo kasi yung own interest ko, makukuha ko. Okay? So paano nga ba ipinakita ng kwento ng John chapter 6 ang ganyang senaryo? Well, we all know the story. Nangaral si Kristo, sa ganda ng kanyang pangangaral, maraming nagpaiwan. I mean, hindi boring mag-preach si Kristo. Napaka-dynamic, punong-puno ng kwento, punong-puno ng parable, at dahil dito, naging madaling maunawaan ang turo ng Panginoon. At dahil sa pakikinig ng maraming tao, hindi na nila namalayan na gagabihin na pala sila. So, imbis na pauwiin sila ni Kristo, tinanong niya si Philip, Philip, sa tingin mo, kaya ba nating pakainin tong mga taong to? Well, sabi ni Philip, Lord, mukhang hindi kaya. Mukhang hindi kaya ng isang taong sahod para pakainin yung 5,000 people. 5,000 na hindi pa kasama ang babae at mga bata. Ang binibilang pa lang noon ay mga lalaki. So sabihin na natin, 3/4 pa ang dagdag ng 5,000. So siguro kulang-kulang yan ng mga 8,000 kasama yung mga babae, pati mga bata. So tinanong ni Jesus si Philip kasi si Philip ay taga doon sa lugar na yon. So alam niya kung paano kukuha ng mga resources. Pero, well, ang sagot agad ni Philip ay pagdududa. Buti na lang nandun si Andrew. Si Andrew na isang disipulo ni Jesus, sabi ni Andrew kay Jesus, Jesus,
meron dito isang bata. Willing niyang ibigay yung baon niya. Bagamat yung baon niya ay pang sa kanya lang, pero willing niyang ibigay. So yung bata ay may baon na 2 isda at 5 tinapay. Okay? So binigay ng bata ng buong puso at ang ginawa ni Jesus, pinaghimay-himay at after himayin, siya ay nanalangin. At ang klase ng panalangin niya ay thanksgiving. Thanksgiving. Hindi paraan ng supplication, kundi ang ginamit niya ay adoration at thanksgiving. Kapag ikaw ay nagpipray ng pasasalamat, ibig sabihin natanggap mo na. Ibig sabihin, kiniklaim mo na matatanggap mo. So, ibig sabihin po mga minamahal na kapatid, kapag alam nyo ang kalooban ng Panginoon, ang dinadalangin nyo, i-claim mo na, ipagpasalamat mo na. So, ganun ang ginawa ni Kristo. Pagka-pray niya ng thanksgiving, at doon, kanya nang pinakain yung 5,000 people na hindi pa kasama yung mga kababaihan at mga bata. So, napakain sila, busog na busog, satisfied. At may tira pang 12 baskets na punong-puno. May leftover na 12 baskets. Busog yung 5,000, may leftover pa na 12 baskets. Ang sabi ng Panginoon, ingatan mo yan, ingatan nyo yan, pwede pa yan. Ibig sabihin, magagamit pa yan. That's why hindi masamang mag-sharon. Kung mahilig kayo mag-sharon, no? Sa mga kainan. Sharon, ibig sabihin yung kapag ka mayroong kainan ay kapag ka may tira, binabalot. Di ba? Binabalot. So, binalot pa nila. Kasi nga alam nila na magagamit pa nila yung tira. So, even Jesus, nagpapahalaga sa mga leftovers. Okay? So, ito na. Nung ito ay naging aware ang mga tao na paano napakain ni Jesus ang ganitong karaming tao, nagkaroon na ng idea ang mga tao na hindi lang siya basta tao. I mean, may kakayahan siyang pakainin kami, ang tingin nila sa isang propeta, gumagawa ng mirakulo. Ang pinaka-reference nila dyan, o reference nila dyan, ay si Elijah. Kapag ka-propeta, ang tinitingnan nila ay si Elijah. Na si Elijah gumawa ng matinding mirakulo. So nakita nila na si Jesus ay miracle worker, that's why ang tingin nila ay propeta, at kapag ka-propeta, dapat ginagawang hari yan. Okay? So, sabi ng mga tao, wow, grabe to si Jesus, miracle worker. Let's make him a king. Kumbaga sa panahon ngayon, kapag miracle worker ka in a way na you boost their desire or you entertain them. Remember, kapag may laban si Pacquiao, kapag nanalo siya, may mga slogan na Pacman for President. Di ba? Naalala niyo yung mga time na yon? Pero nung tumakbo talaga siyang president, hindi naman siya nanalo. Pero yun yung mga palabiro o biro ng mga tao na kapag si Pacquiao ay may laban, halos zero krimen. At lahat ng Pilipino nagkakaisa. In a way na lahat ng mga Pinoy manonood ng laban. So, ibig sabihin kapag isa kang leader o presidente, kaya mo silang pagkaisahin. No? So, si Jesus, parang ganon. Instant celebrity. Instant leader. Instant famous. Instant. Pero, ano ba ang response ni Jesus doon sa gusto ng tao na gawin siyang king? Ano ang response ni Jesus? He escaped. Inayawan niya. Tumakas siya. No? Ayoko, hindi pwede. So nag-escape siya. But sir, bakit hindi agad kaya tinanggap ni Jesus? Alam naman natin na si Jesus ay, we all know, the another label for Jesus is the King of Kings, the King of the universe. Okay? Pero bakit nga ba hindi in-embrace ni Jesus yung ganong gusto ng mga tao sa panahon na yon? Remember, Jesus is the
lion from the tribe of Judah. Pero alam kasi ni Jesus na hindi pa panahon para gawin siyang king. At alam din ni Jesus, sabi nga ng talata, Jesus perceived them na iba ang kanilang motivation bakit siya ginagawang king. Hindi siya ginagawang king to be king of their hearts, but to be the king of their material blessings. Gusto nilang gawing king si Jesus kasi nga they were satisfied by the fish and the bread. Pero yung puso nila, hindi. Yung kanilang soul ay hindi sila satisfied ni si Jesus ang maging king nila. Kasi in the later story, when Jesus present himself as the bread itself, hindi na nila makayanan yung ganong idea. Sabi ng mga tao, Jesus, we want your bread, pero hindi ikaw mismo yung bread, ha? Kundi we want your binibigay na bread, pero yung kapag ka ikaw yung mismong bread, no way! No way! So that's why these verses or this story present may dalawang uri ng tao dito sa mundo eh. Una, ito nga yung pinresent sa John chapter 6, John chapter 6, na some people try to make Jesus fit their plans. So, Jesus, as long na binibigay mo yung gusto kong blessing, binibigay mo yung material blessing na gusto ko, sa'yo ako. As long na yung ibibigay mo ay fit sa plano ko, Jesus, sa'yo ako. Pero kapag ka hindi na, sorry. So ito yung isang uri ng tao. Lumalapit kay Jesus pero ang pinakahabol ay yung material blessing. Okay? Then, after that story, mga minamahal na kapatid, ipapakilala ng text yung isang uri ng tao. Yung another uri ng tao. Nag-escape si Jesus, pumunta sa bundok. Well, hindi sinabi ng talata, pero sa context dyan, kapag si Jesus ay pumunta sa bundok, isa lang dahilan yan. Nag-meditate yan. Nag-pray yan. Eh, yung mga disipulo naghihintay, parang hindi na yata pupunta si Jesus dumidilim na yung panahon. Lumalakas na yung hangin. Sige, una na tayo. So, nauna na yung mga disipulo papunta sa Capernaum. Umalis silang hindi kasama si Jesus. Pero si Jesus, humabol. Humabol si Jesus at ang kanyang paghabol ay hindi sa paraan ng normal na ginagawa ng tao. Kung hahabol ka sa dagat, siyempre sasakay ka ng bangka. Pero hindi. Ang ginawa ni Jesus ay naglakad. No? Kung may tinatawag na skywalker, siya ay water walker. No? Water walker si Jesus. So naglakad siya sa tubig at doon ay napagkamalan siyang ghost based sa konteksto ni Mark. Pero sa John chapter 6 ay hindi na dinetailed yun. Pero the disciples were terrified. But when Jesus said, "It is I, don't be afraid," the disciples willingly receive Him. Kung magkaiba dun sa ginawang king si Jesus, forcefully. Magkaiba dun sa, after niya magawa ng miracle ng bread at ng fishes na marami, pinakain yung 5,000, yung mga tao, pinilit siya maging king. Pero dito, sa after niyang lumakad sa tubig, at sinabi niya, "It is I, don't be afraid," yung mga disciple ay willingly, hindi pilit. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, isa sa mga struggle natin kung bakit tayo nahihirapan minsan maging magpakatunay na Kristiyano. Kasi pinipilit
natin. Pinipilit natin. Pinipilit natin na maghari si Jesus sa puso natin, pero again, ang paghahari ni Jesus sa puso natin, it's a gift. It's a gift. Hindi siya by works. Na pinipilit mo sa external capacity mo na makita ng tao na nagbago ka na, pero the reality is, change is a gift. Repentance is a gift. Confession is a gift. It's a change of heart. So paano nga ba binago ng Panginoon ang puso ko sa paglilingkod? Alam niyo po, marunong talaga ang Panginoon eh. Let me share my yung sinasabi nating may deprived story. Well, yung iba dito, naging estudyante ko, nakwento ko na sa kanila, kay Zach, yan, kay Patrick, sa lesson namin. Deprived po ako ng compliments. Maybe because pinanganak tayo na hindi sang-ayon sa gusto ng sanlibutan. Ako po ay pinanganak na premature, 7 months lang. Sabi nga ng nanay ko noon, para daw akong basang sisiw, gito lang daw kalaki yung ulo ko. At siyempre kapag ikaw ay premature, ay laki kang incubator. At may mga late development na nangyari. So, naalala ko noon na sinabi sa akin ng nanay ko, biruin mo yung anoy, nakalakad ka pa. Kasi 3 taong ka na, hindi ka pa makalakad noon. Sinabi na nga ng lola mo na, parang sinabi na namin noon, mukhang hindi na makakalakad si Anoy ah. Pero nung sinabi ni lola, hindi, makakalakad yan. So, nagsilbing anghel yung lola ko. So, nakalakad tayo. Pero, may mga late development. Medyo mahina ang ating binti. Tapos, yung itsura ko po noon ay para daw akong, ayun, sobrang payat, tapos malaki yung tiyan. Parang ganon. Maybe, kaya nga inisip ko dati na kaya pala ganon ang pangalan ko siguro. Nickname ko, Anoy. Niloloko nila yung Anoy, ginagawa nilang Abnoy. No? Sakit, no? Mukha daw kasi akong Abnoy dahil sa aking ganong itsura. No? Well, doon po kasi sa area, ganon yung mga nagiging parang label or bansag. One time kasi nagpagupit ako. Then yung nagugupit sa akin, kababata ko pala. Si Ngok-Ngok ang tawagin. Ngok-Ngok. Then, na-share niya sa akin yung history ng nickname niya. Kaya daw siya tinawag ng Ngok-Ngok. Kasi kung paano, daw siyang sumuso sa nanay niya para daw biik. Ngok-Ngok-Ngok. Ganon. Kaya Ngok-Ngok daw yung pangalan niya. Kaya pala ganon. Hindi kaya ganun, kaya tinawag akong Anoy, kasi nga mukha talaga akong Abnoy nun. Kasi yung tawag sa kuya ko, Ogi. Ogi the Pogi. At naalala ko nun, kaya ako naging idol yung kuya ko kasi, well, nagiging center siya ng atensyon. Kapag nagbabakasyon kami sa Batangas, ay tuwan-tuwa sa kanya mga pinsan niya. Pinsan namin pala. I mean, bitter pa rin, no? So, ganon. I mean, madalas kami nako-compare. Siyempre, dahil nga ganon yung itsura ko, wala eh. Gwapo yung kuya ko eh. Tapos, napaka-biboy niya. Maybe, isa sa mga naging dahilan kung bakit ako medyo nagpaka-introvert. Kasi nga, maybe, nagiging sentro tayo ng asaran. No? Ang asaran. So,
dahil nga naging sentro tayo ng asar at medyo, yun nga, medyo iba ang itsura ko noon, bumaba ang self-esteem ko at naging uhaw tayo sa compliments. So, paano to pinanasis ng Panginoon? Well, ang maganda naman sa kuya ko, bagamat siya ay sinasabi ng tao, na maraming tao na lamang sa akin, hindi niya naman pinamumukha sa akin. I mean, hindi niya ako binubuli. And, inalagaan niya pa rin ako bilang, at nagpakakuya siya. So, hindi niya ako inaaway. One time, may away kami, kapag may, sa basketball, no, away bata, kapag gusto ko ng 2 apple, siya, 1 lang, mag-aagawan kami. So, ayun, mga away bata. Pero, napakalaki ng impluwensya sa akin ng kuya ko. Kumbaga, yung kuya ko, magaling mag-basketball. So, kung ano yung talent niya, yun din ang tinatalent ko. Mag-basketball siya, nag-leader siya, mag-leader din ako. Idol ko eh. No? Kumbaga, para sa akin, nagkaroon ako ng definition ng to be loved, to be accepted, kapag yung ugali ko ay kasing ugali ng kuya ko. Kapag yung itsura ko kasing gwapo ng kuya ko. So, forma niya, ginagaya ko, pero dumating yung time, parang baduy ng forma ng kuya ko. So, nagbago din tayo. At doon, nagsimula, yung parang, ito pala yung mga times na pwede akong makalamang kay kuya. Naalala ko, nag-preach siya. Si kuya kasi, dahil nga mataas ang confidence noon, kahit bulol-bulol yun. Magsasalita yun. No? Minsan, ang naging asar sa kanya noon, bubuyog. Ganun doon magsalita. Pero, despite of ganun, napaka-confident niya. So, nag-speaker siya. So, talaga ko din mag-speaker. Nag-speaker din ako. Then, na-realize ko, nung nag-speaker siya, maraming nagbumate, maraming humanga. Pero nung nag-speaker ako, mas marami. Wow! Mukhang ito na yata yung pagkakataon para makalamang kay kuya. Kasi lagi na lang ako sa shadow niya eh. At wala namang problema sa akin yun. Kasi masasabi ko na malaking pakinabangan din sa akin na naging shadow ako ng kuya ko. Naalala ko noon, na-build yung leadership ko dahil nga leader siya. Tumakbo siya ng SA, takbo rin ako ng SA. At dahil sa influence niya, nanalo rin ako. Vice President siya, ako naman ay PIO. Pero pagdating ng 4th year high school ko, nung ako na yung tumakbo bilang Vice President Social, at dahil wala na siya, kahit ako lang yung estudyante noon na ma-experience sa SA, natalo pa rin tayo. So, ibig sabihin, iba talaga ang impluwensya ng kuya ko dun sa school namin. So, matagal ako naging shadow ng kuya ko. At yun nga, gusto kong maging katulad niya. Maging gaya niya. Yung confidence, meron, sobrang lakas. No? At yung pagiging bibo. So, pinilit ko maging bibo. Despite na ako po ay introvert. Wala eh. Yun yung tinatawag na accepted eh. Love eh. Kapag kabibo ka, joker ka, na minsan pag mag-joke tayo, minsan personal na hindi na maganda. For the sake na maging bibo ka lang at magpatawa. Ganun si kuya eh. So, ibig sabihin, matagal na panahon na hindi ko alam kung sino talaga ako. Kasi gaya-gaya lang tayo. At ito na nga, nung nagkaroon ako ng idea na sa ganitong paraan ay makakalamang kay kuya, nagpastor tayo. Una, engineer eh. Dahil nga kasi people pleaser eh. Hindi mo alam kung uhaw ka sa compliment eh. So kung anong gusto mo, kung anong sabihin ng tao, yun ka. Nung kami ay napatira sa Batangas, majority doon gusto ako mag-engineer kasi majority ng mga abakan engineer.
may medical, pero kung gusto mo talaga ng medyo kung ang talent mo ay sa math, mag-engineer ka. Doon lang nahahati. Engineer, no? Sa medical. So, nag-engineer tayo. Kasi nga, I love math. So, na-please ko yung mga kamag-anak ko. But again, ang lakas maka-ego nung ang lakas maka-feed ng ego yung pagpapastor. Alam niyo po yun? Tatayo ka sa harap, sasalita ka, on that moment, ikaw yung star of the day, sasalita ka no? Kung sarap pala, sarap na maglingkod. Kasi nga yung feedback, ang ganda, nakatira naman tayo sa Adventist community, AUP, so tanggap na tanggap ka ng tao, at napupuri ka pa, napipraise ka pa, nakaka-receive ka pa ng maraming compliments. So, wow! Ang sarap! So, yung deprived nung bata ako na lagi akong naasar, hindi ako makatanggap ng compliments. So, dito, sa time na pagpapastor, this is it! Yung hinahanap natin. Alam nyo ba, dahil nga sa sobrang sabi ko sa compliments, nangarap tayo maging artista. Napasali tayo sa Ka-Lookalike. Di ba? Alam nyo na yun, oh? Tayo, Rico Blanco tayo. Tapos nung time na yun, sarap din sa pakiramdam kasi nanalo tayo. Tapos yung hindi ko kakilala, tumawag sa akin, napanood kita, Rico Blanco ka. Oh! Overseas, out of nowhere, may tumawag sa akin, ganito pala ang pakiramdam nun. Alam niyo ba, muntik na akong bumalik nung Sabado. Kasi nga nanalo tayo, siyempre pagka Sabado, semifinals, di ba? Muntik na ako nun kasi this is it na to Pero buti na lang. Buti na lang, pastor tayo nun. Yung pressure ng pagkapastor para tanggihan ang mga bagay na hindi dapat, nakatulong yun. Pero, alam ng Panginoon na hindi sapat ang pressure para maging maligaya. Okay, Abakan. Arnold. Anoy. Nagamit, sabi ng Panginoon. Ito po ang aking parang, kung nag-uusap kami ng Panginoon, Anoy, yung own terms mo, halos nabigay ko na sa'yo. No, yung kumbaga, nagamit mo na ako. Yung hinahanap-hanap mong feedback, yung hinahanap-hanap mong compliments, nabigay ko na sa'yo. Okay lang ka magiging totoo. Alam niyo po, dumating yung time na sobra akong clouded ng compliments. Na naging dahilan na ayoko na. Dumating yung time na, Lord, ayoko na to, hindi naman ako. Kumbaga, sabihin na natin, kaya nga siguro mayroong pagpapalit-palit ng pastor Kasi talagang nakakasawa ang pastor. Di ba? Siguro isa yun sa mga dahilan kung bakit, 5 years ka na, lipat ka na. Kasi even yung mga kapatid, nagsasawa na rin. Yan na naman si pastor. Yan na naman yung kwento niyang paulit-ulit. Di ba? At ganun din, hindi lahat ng preachan mo may compliments na maganda. At dumating yung time na, siguro talaga hindi ko gift ang speaking. Kasi may mga times na pag nagsasalita ako, walang pakiramdam ko, walang impact. Ramdam mo naman yun Pagkababa mo ng pulpito, yung kamay ng mga kapatid, ramdam mo naman kapag ka na-bless sila, di ba? Talagang, ganun talaga. Minsan may abot pa yan. Pero dumating yung time, parang wala.
Tapos, yung pagkainip, kitang-kita ko. Kitang-kita ko. Sabi ko, wala na. Mukhang hindi para sa akin to. Mukhang iba ang field ko. Hindi ito. Kasi hindi ko maramdaman yung impact ko. So, masyado akong nag-base sa compliments na question ko na yung halaga ng paglilingkod ko. Sa tingin niyo po, tama po ba yun? Ha? Siguro kaya ito yung naging dahilan kung bakit gustong magpakamatay ni Elijah noon. Naalala niyo si Elijah? After niyang gumawa ng mirakulo, ang expectation niya ay maraming converts, maraming babalik loob sa Panginoon na propeta. Pero ang naging resulta ay wala, kundi threat pa na papatayin siya. So, what's the purpose of showing a miracle na wala namang conversion? Ano pang sense ko? Magpakamatay na lang ako, sabi ni Elijah. Pero again, buti na lang may small voice, na yung small voice na yun, pinalalahanan sa Elijah, you are loved, you are accepted, hindi dahil sa performance mo, because likas kitang mahal. Walang dahilan. Basta mahal kita. At yun, doon na po pinaramdam sa akin ng Panginoon, maybe Noy, you need to change your heart. You need to change your motivation. Kaya nawawalang gana ka hindi dahil sa effectivity ng ministry mo. Kaya nawawalan ka ng gana dahil ang motivation mo sa ministry sa'yo, nakasentro sa'yo, hindi kay Kristo, hindi sa akin, hindi sa Diyos. At ito na nga. Ito na nga. Pinaranas sa akin ng Panginoon na hinahanap ko, Lord, saan ba ako magaling? Hindi ko makita na saan ako magaling. Kasi wala mang magsabi sa akin, okay ka dito, okay ka dito. Wala. Pero naalala ko, ang isang illustration po mga minamahal na kapatid, dahil ang pagiging magaling sa mata ng tao, napaka-subjective. Yes, sa iba hindi ka effective, pero sa iba effective ka naman. At sa lahat ng gawain ng Panginoon, maliit man o malaki, yes, hindi man ako effective sa pang-preach ng divine worship, ng malalakihang mga congregation, kasi meron talagang mga taong gift ng speaking. Pero sa simpleng ministry mo, sa pag-encourage mo, sa pakikipag-usap mo sa mga simpleng tao, nagagamit ka ng Panginoon. Hindi man ikaw na-highlights, pero kabilang ka, kasama ka sa malaking gawain. Ano mang contribution mo, mahalaga yan. Maliit man o malaki, mahalaga yan. Masyado akong nag-focus sa highlights. Yung nagiging sentro, yung nagiging nasa una. Pero, naalala ko pala, sa isang pelikula, may director, may gumagawa ng mga props, may producer na hindi naman napapanood. Sa isang pelikula, hindi mo man mga bidang artist naman ang nakikita natin. Pero ang tagumpay ng isang pelikula ay kasama lahat, yung production team, yung staff na hindi nakikita sa telebisyon. So parang ako, hindi man ako lagi ang sentro ng pagpupulong o ng bida sa pangangaral, pero sa simpleng panalangin, sa simpleng pagkamay, sa simpleng pag-invite, sa simpleng paglista ng mga program, sa paggawa ng program, malaki na ang contribution.
malaki yan. Dahil sa mata po ng Panginoon, walang maliit at walang malaki. At doon po nagsimula na, okay Lord, this time, make my heart real. Huwag mong hayaan na ang paglilingkod ko sa iyo dahil lang sa mga likes, sa mga hearts. Naalala ko, this is my second time na mag-vlog. First time, nag-vlog ako, dahil nga hinahabol ko ang views, hinahabol ko yung likes, hinahabol ko ang comments, na-discourage ako kasi walang nanonood eh. Pero this time, Lord, this time, nag-vlog ulit ako, not because for your likes, not because for the likes, not because for the views, pero ito yung kasiyahan kong mag-share ng word mo. Kaya make my heart real. Make my heart real. So that's why, dito po sa second story, dito sa second scenario ng story, they accept Jesus, yung mga disciple, in a terrified way. Hello? Terrified. Kung dun sa unang eksena, gustong gawin nila si Jesus na maging king. Pinipilit nila na king kasi satisfied yung kanilang laman. Nabusog eh. So pinipilit nila, Lord, king ka namin kasi you satisfied our physical needs. Pero this time, the disciples accept Jesus willingly in terms of they were terrified. Why? Why? Because that moment, naging aware ang mga disciple na sila ay kulang, limited, at hindi makakapunta ng ligtas sa Capernaum kung wala si Jesus. So that's why, yung mga storm sa buhay natin, dumadating sa buhay natin, to be again reminded na we are limited, na every day, every minute, kailangan natin maging dependent kay Jesus. At that's the time na magiging totoo ang paghanap mo sa Kanya. Yung pagiging kailangan mo siya. Do you get my point, mga minamahal na kapatid? Dumadating ang isang terrified na pangyayari sa buhay nyo para maging aware tayo sa ating kakulangan. At dahil doon, pupunta tayo kay Kristo para siya ang magpuno ng ating mga kakulangan. That's why nandyan ang pakiramdam ng takot. Minsan, kapag hindi na-handle ng maayos, it takes to pag-worry, sometimes anxiety. Pero kung landyan pala yan para lumapit tayo kay Kristo. Kumbaga, yung mga ganyang pakiramdam ay gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng tamang response. Mabuti ang takot kapag ang response mo sa takot ay paglapit kay Kristo. Mabuti ang hindi overthinking pero napapagod ka na, lumapit ka kay Kristo. It happens para ipakita yung ating limitation at lumapit tayo sa Panginoon. But sometimes, the enemies blinded us. Okay ka lang? Mayaman ka naman, may pera ka naman, may position ka naman, may power ka naman. Kayang-kaya mo. As long na meron ka yan, okay ka. As long na may physical needs ka na nakukuha mo, okay ka. But again,
the disciples were terrified because alam nila na may kulang sila. Kanina, napag-usapan natin yung mga idols. Mga idols ng Egypt. Well, kasi nga, yun ay sumisimbolo ng kanilang resources. Nile River, nagpo-provide ng water. Frogs, isa sa mga lucky charm nila. That's why meron silang ganun. So sabi ng Panginoon, okay, gamitin natin plagues para ang mga Israelites o ang mga Egyptians matutong tumingin sa tunay na nagbibigay ng resources. Okay? So yun. So that's why gusto po ng Panginoon na tayo po ay kung yung kanina, they wanted bread, not the bread of life. The disciples welcome him into their storm. Sa paghahanda po natin sa second coming, i-embrace na po natin ang matinding mga kalamidad. I mean, hindi ibig sabihin kung saan may baha, doon ka. Kung saan may panganib, doon ka. No. Kasi ang panganib ngayon, habang tumatagal ang mundo, it can be unexpected. Pero ang gusto ng Panginoon, kapag kadalisay ang pananampalataya mo sa Kanya, hindi mo nahanapin kung convenient ba or magbibigay ba ng comfort. Kasi para sa'yo, yung presensya niya sapat na para maging comfort mo. At ito ang ina-establish na pananampalataya ng Panginoon. Hindi nakabase sa anumang circumstance. Ang comfort na hinahandog ng Panginoon ay mismong presensya niya. Minsan, ang sakit ng Adventism ay, we are so futuristic. Okay, nandyan na. Parating na si Kristo, nangyayari na to. Well, hindi niyo po ba alam, matagal nang dumating si Kristo? Diba? Sabi, nung first coming niya pa lang, sinabi niya, the kingdom is at hand. Kasi ang unang target ng Panginoon para ibigay muna, bago ibigay sa atin yung physical kingdom, ay pagharian muna ng Panginoon yung ating puso. At ang Panginoon ay omniscient. Kahit nasaan siya, nandyan. Nandyan siya. Ang kailangan lang natin ay buksan ang ating mga mata. Buksan ang ating mga puso. Nandyan na ang Panginoon. Hinihintay natin physical kingdom. Well, physical na si Jesus, but the Holy Spirit is always there. Kumakatok sa atin. You don't need to invite Him kasi nandyan na siya. Ang kailangan mo lang buksan yung puso mo. Kasi kapag ini-invite natin siya, parang nasa yung initiative. No. Na kay God lagi ang initiative. At lagi na siya nandyan. Ang kailangan mo lang ay i-embrace siya. Maging bukas ang isip mo sa Kanya, yung mata mo sa Kanya, na lagi siyang nandyan. So disciples welcome Him into their storm. So storm is no match sa mga disciples kasi kasama nila si Jesus. Hindi nila binase ang kanilang blessedness sa storm. Hello? Wag mong i-base ang blessedness mo sa paligid mo. Kasi ang paligid mo ay pabago-bago. I-base mo ang blessedness mo sa pagkakilala mo kay Kristo, sa paghawak mo kay Kristo. So anumang storm ng buhay mo, God is always there, kapit ka lang sa Kanya. So gusto kong pong tawagin si Mrs. At ang kanya pong aawitin ay Come unto Christ. Come unto Christ. So like I said, Christ is always there. Ang kailangan lang po natin ay yung willingness natin na tanggapin siya.
maging totoo tayo sa Kanya. At naniniwala ko, as we accept Jesus Christ, anumang storm ng buhay natin, yes, iiyak tayo, masasaktan tayo, malulungkot tayo, pero yung lungkot na yan ay kaya mong lampasan. Kasi nasa sayo si Kristo. Pakinggan niyo po yung awit. He's the one who healed the leper and who brought the dead to life. He's the one who fed the hungry and who gave the blind the sight. He's the one who walked on water and he brought the safe to shore. And if ever you may need him, he's the one you're looking for. So let him in, and he will take away your pain. Once you feel his love, you'll never be the same. Come unto Christ, come unto him, and by his grace be made holy again. He's calling your name, he's waiting for you with arms open wide. Come unto Christ. He's the one who taught forgiveness and who showed a better way. He's the one who helped the hopeless and those who've gone astray. He's the Savior and Redeemer, bread of life, the Prince of Peace. If you're hungry, lost, or captive, he's the one who'll set you free. So let him in and remember who you are. He will mold your life and change your willing heart. Come unto Christ, come unto him, and by his grace be made holy again. He's calling your name, he's waiting for you with arms open wide. Come unto Christ, and you will find eternal life. Come unto Christ, come unto him, and by his grace be made holy again. He's calling your name, he's waiting for you with arms open wide. Come unto Christ.
Tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. Let's pray. Panginoon, maraming salamat dahil tunay nga po, Panginoon, na ikaw po ay gumagawa sa aming mga buhay, na hinahanda niyo po kami, Panginoon, sa inyo pong physical na pagdating. Dahil ang Holy Spirit po ay unya na pong binigay sa amin, na patuloy niyo pong pinapakatok sa aming mga puso't isipan para ang iyong kaharian muna ay maghari sa aming mga puso, na bago niyo po ibigay sa amin ang physical na kaharian na hinahanda niyo po sa amin. Kaya nga po, Panginoon, you do the process para ang aming mga puso ay maging dalisay, na maging totoo ang pananampalataya sa inyo. Opo, Panginoon, pinoprovide mo sa amin ang aming mga pangailangan, aming mga physical needs. Pero, Panginoon, maraming salamat dahil ni-remind nyo kami na ikaw mismo, Panginoon, yung bread. Ikaw yung bread of life. Gusto mo kami, Panginoon, na maging grateful sa mga binibigay mo sa amin. That's why ginagamit mo ito para lalo kaming magtiwala sa iyo. Pero, Panginoon, ginagawa mo rin, Panginoon, sa aming mga buhay na may tinatanggal ka, may inaalis ka. Kasi minsan, yung mga bagay na binibigay mo, minsan nagiging Diyos-Diyosa namin. Na nagiging dependent kami doon, na imbis na sa'yo, pero doon kami nagiging dependent sa mga binibigay mo. Kaya po, Panginoon, maraming salamat dahil you revive our hearts. You change our hearts na ginagawa mong ikaw ang pinaka nagiging reason. Ikaw ang nagiging sentro. And we are so grateful, Lord, sa prosesong ito. Dahil hinahanda nyo kami, Panginoon, na sa mga huling araw, na which is, ito na po ang simula, Panginoon, na ayaw mo na ang aming pananampalataya ay maging dependent sa circumstances. Gusto mo, Panginoon, na ang aming pananampalataya ay nakadepende sa pagkakilala namin sa iyo, na ikaw ay hindi nagbabago at laging nandyan. So maraming salamat, Panginoon, sa revival na ginagawa mo sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ang aming mga puso ay patuloy na maging dalisay, maging totoo, at upang ang aming paglilingkod ay maging totoo rin, na may pagmamahal sa aming kapwa. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Signs of the end are fast fulfilling. Soon Jesus will return. He will bring to an end all sin and woe, and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loved, Jesus said? Are you living by God's word and by his power? By his grace, my friend, let us hope fast till the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sa lahat lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba iyong ipinababati? Salita ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya